Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina dahil sa pasabog na performance ng ninong at ninang natin na sila Maine Mendoza at Paulo Ballesteros. Suot ang costume nila na inflatable ni Santa Claus. At alam nyo ba mga Kadabarkad, silhouette po nila si Yeonyil Kim and syempre si SQ An. Sobra nga pong nag-enjoy ang mga Dabarkads natin, live audience sa studio po ng Itbulaga, and syempre ang mga online at mga televiewers. At eto nga po ang pinakaabangan po ng lahat. Swerte ang mga team studio dahil 5 po sa kanila ang nanalo ng grocery package. At para naman po sa team online kay Paulo Ballesteros, sweatshirt and syempre 10,000 cash. And kay Maine Mendoza naman, sweatshirt, Bibo, cellphone, plus 5,000 pesos. Kung inyong natatandaan mga Kadabarkads, gantong-ganto rin po yung naging costume ni Maine Mendoza nung nakaraang taon. And speaking of Maine Mendoza mga Kadabarkads, namigay na nga po siya ng mga regalo sa mga clones natin. Una na nga pong nabiyayaan si John Ryle Kiambao. Sabi niya nga dito, "Thank you Dabarkads Maine Mendoza sa inyong Christmas gift. Salamat." Parang brand ata to ng clothing yung Plinex dito ni John Ryle. And syempre, meron din pong regalo itong si Lucky M. Robles. Sabi niya nga dito, "Thank you Ate Maine Mendoza sa Christmas gift." Lahat po ng Dabarkads na kasama po ni Maine Mendoza, may mga special na regalong inihahanda po dyan si Maine Mendoza every Christmas. Samantalang pag-usapan naman natin ang nangyari po sa Clones Open kahapon na kung saan ay nag-viral po ngayon. Ito po yung naging performance ni Dominador Alviola Jr. Kahapon kasi nawala po siya sa lyrics mga Kadabarkads, dahilan para maging tawang-tawa si Bossing Vic Soto at ang iba pang mga Dabarkads natin. Halos mangyak-nyak nga si Bossing Vic Soto sa kakatawa dahil po dito sa naging performance ni Dominador Alviola Jr. Sabi nga ng isang netizen dito, "Hindi ako magsasawang ulitin sabihin in terms of clones. Hindi talaga niya 100% plakado si Michael Bolton. Pero putek siya, talaga yung 100% na pang Itbulaga. Yung nawala siya sa lyrics, sobrang tawa ko na kanina kasi alam kong pagtatawanan na naman siya ni Bossing, pero yung part na nothing can stop us now, na ang pronounce niya ay nothing can step, sabay natanggal yung sapatos, mas tumudo pa yung pagtawa ko Ayos ka talaga Mang Domeng." Kaya kung inyo mapapansin mga Kadabarkads, halos mangyak-ngyak nga si Bossing Vic Soto sa kakatawa kahapon. Tunay nga pong pang-entertainment itong si Mang Domeng dahil aliw na aliw lagi si Bossing Vic Soto. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol naman dito kay Jerome Ibardome. So ipapaalala ko lang ulit ang kanyang magiging solo concert by December 21, 2025. Pasensya na po kayo kung lagi ko po itong isinasama sa update dahil kailangan po syempre na ma-promote man lamang itong solo concert ni Jerome Ibardome kasi parang may ticket pa po ata. Sana mag-sold out ang ticket ni Jerome Ibardome. Samantalang kagabi naman, sinelebrate po ni Jose Manalo at Mergin Maranan ang kanilang first ever wedding anniversary. Makikita nga dito mga Dabarkads na nagsalo-salo ang buong pamilya, and syempre may pa-surprise kay Mergin Maranan na bouquet of flowers. Wala po yan kay Jose Manalo. Super sasarap ng mga foods nila dito. Talagang special mga Kadabarkads bilang syempre pag-celebrate sa kanilang first ever wedding anniversary. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jean Jordan Avina. Kasama niya po si Lucky M. Robles and Stephen JC. Magaganap ito by December 20, 2025 sa San Lorenzo Village, Covered Court. Registration, dinner program, ayan po mga Kadabarkads. Registration 5, dinner 6, program 7:30. So live performance po ito mga Kadabarkads at pinamagatan itong All I Want for Christmas is Barangay San
Lorenzo. Suportahan natin sila, mga Kadaber Kads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaber Kads, ang tungkol nga dito sa naging in-fact at komento ng mga Daber Kads at casual netizen sa card reading ni Anjo Eliana ni Mamo, ang sikat po na card reader na kung saan ibinida nga po or inilabas sa vlog nitong si Romel Chica. So sabi doon, po pwede pa daw maayos yung problema ni Anjo Eliana sa TBJ at sa mga Daber Cards. Yun ay kung magpapakumbaba lamang daw si Mr. Anjo Eliana. So po pwede pa daw maayos. Pero ang komento nga po ng ilang mga netizen, pag hindi po tinuloy ni Bossing or ng TBJ at ng Daber Cards yung pagsisampa ng kaso, ang sasamang image dito ay ang Daber Cards or si Tito Soto kasi paniniwalaan daw ng mga tao na totoo yung sinasabi ni Mr. Angeliana. Kasi hindi daw ito maghahabla, no? Pag nangyari na maayos nga yung tungkol doon sa usapin ni Angeliana, 'di ba? So wala naman kasi tayong magagawa kung sadya pong papatawarin si Angeliana na mga Daber Cards natin kasi kahit pa paano, meron naman talaga silang pinagsamahan. Pero syempre, pag ang gumawa po ng aksyon at nagpakumbaba ay si Anjo, syempre maayos at maayos po yan mga ka-Daber Cards knowing Daber Cards, TBJ, mapagpakumbaba naman yan lalo na kung may pinagsamahan po sila. Pero sana bigyan po ng ultimatum si Anjo Eliana mga ka-Daber Cards bago ito mapatawad at bago iurong ang naturang kaso. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaber Cards, ang tungkol nga dito sa update tungkol sa ABS-CBN at syempre sa TV5. Sabi nga dito, ABS-CBN has formally settled its obligations with TV5 and MediaQuest Holding Inc. following the terms of their respective agreements. The network has also accepted TV5 Network Inc.'s notice of termination, confirming that their content agreement will officially end on January 2, 2026. Clean break, contracts honored. Moving forward, this remarked the close of one chapter and the start of new direction for both sides. So tinanggap na po ng ABS-CBN ang termination na inihain po ng TV5 pero syempre inayos muna nila mga Kadaber Cards yung bayarin dito po sa TV5 bago sila lumipat sa ibang network na kung saan goods naman sa TV5 dahil mas mapapalakas pa nga po nila yung kanilang network sa pamamagitan po ng paglalabas ng mga bagong programa sa kanilang network at kasado na po yan mga Kadaber Cards. Merong mga nagsasabi at merong mga galit na galit sa TV5 na ito na daw yung simula ng pagbagsak ng TV5 dahil tinanggal daw yung mga programa po ng ABS-CBN. Well, tingnan na lang natin dahil hindi naman po kikilos ang TV5 or si Mr. Manny B. Pangilinan nang ikakasama po nila. Lahat ng kilos nila ay para sa ikakabuti at mas ikakalago po ng kumpanya. And yung pagpirma po ng kontrata ng ABS-CBN sa ibang network, makakatulong din po yan sa kanila. Mag-benefit ang isa't isa. So anong masasabi nyo dito mga Kadaber Cards? Please comment down below. And syempre maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube channel.